Sa mga balitang pambansa, ilalatag ng Department of Justice ang bawat legal option ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol sa mga isyung may kaugnayan sa International Criminal Court o ICC. Kabilang na dyan ang posibleng paglalabas ng ICC ng arrest warrant laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kabilayan ng dati ng binitiwang salita ng Pangulong Marcos Jr. na hindi makikipagtulungan ang kanyang administrasyon sa ICC. Patuloy na pinagdedebatihan kung may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil nangyari ang mga patayan sa drug war ng nakaraang administrasyon noong panahong ICC member pa ang ating bansa. 2018 nang kumalas ang Pilipinas sa ICC kung kailan gumugulong na nga po ang investigasyon. Samantala, nagsanib puwersa ang partido ng Pangulong Bongbong Marcos at House Speaker Martin Romualdez para nga sa pagbabalik ng UNITEAM sa 2025 elections. Lumagda ng alliance agreement ang political party ni PBBM na Partido Federal ng Pilipinas. Pati ang partido ng dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na lakas CMD. Bubuo ang dalawang partido ng 12-member senatorial slate para sa 2025 elections. Mas madali raw may sasakatuparan ng mga legislative agenda ng administrasyon kung kaalyado niya ang mga mailuluklok na mambabatas. Importante rin daw na nagkakaisa sila sa mga napapanahong issue gaya ng isinusulong na charter change. Nasa 100 ng miyembro ng lakas CMD sa Kongreso habang maraming lokal na opisyal ang bahagi naman ng PFP. Pinulbos at pinaulanan ng missile hanggang sa lumubog ang lumang barko na made in China na ginamit sa maritime exercises ng Pilipinas at ng Amerika sa West Philippine Sea. Sa drone footage na ito, kita ang unang bugso ng pag-atake na pinakawala ng PRP Lawrence Narag laban sa BRP Lake Caliraya na made in China. Spike missiles ang ginamit ng fast attack interdiction craft na ito ng Philippine Navy. Matapos ang opensiba ng Navy vessels, umatake naman ang Philippine at US Air Force. Sinundan ito ng mas malakas na guided bombs mula sa F-16 fighter jets ng Amerika na nagpayanig naman sa barko. Matapos ang 2 oras na sunod-sunod na pag-atake, dito na nga unting-unting lumubog ang barko. Matatanda ang inalmahan ng China ang pagpapalubog sa BRP Caliraya. Pero una nang sinabi ng Philippine Navy na hindi sadya na ang barkong made in China ang ginamit sa kanilang maritime exercise. Target naman ng DepEd na gawing March 31 ang huling araw ng pasukan sa susunod na school year. Sinabi yan ng ahensya kasunod ng pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na gusto niyang ibalik sa June to March ang pasukan. Ayon sa DepEd, hindi kakayanin ngayong taong ibalik ang dating school calendar kaya sa susunod na school year na lamang ito sisimulan. Dahil nga dyan, mula 180 days na mandato ng DepEd, magiging 165 na lamang ang school days sa susunod na taon. Sumulat na po ang DepEd sa Office of the President kaugnay ng kanilang rekomendasyon. Idineklara naman ng Korte Suprema na banta ang red tagging sa karapatan at seguridad ng isang tao. Sa 39 na pahinang desisyon ng SC, iginiit nilang itinuturing na uri ng panghaharas at paninindakang red tagging sa mga organisasyon sa labas ng bansa. Kapag daw kasi itinuring na pula, posible itong mauwi sa direktang pang-aabuso at pati sa kamatayan. Tatargetin daw kasi ng mga vigilante ang grupo at maging tauhan ng gobyerno ang mga sibilyang nakakabit sa mga komunista at terorista. Nagugat ang desisyon sa inihaing petisyon ng aktivista at dating kinatawan ng Bayan Muna Party List na si Sigfrid De Duro matapos niyang ma-red tag at maihanay sa CPP-NDF. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.